In a quiet corner of the world, during a time when life was slower and values were deeply held, a child was born to a couple who raised their children with discipline, love, and faith. That child was Richard, the second to the last among the children of Eleuterio Sr. and Guillerma, a couple whose love and dedication built the foundation of a strong, united family. Richard grew up in the embrace of his siblings, each one unique and full of life. There was Pascasia, the eldest, gentle, nurturing, and the second mother to all. Generosa, dependable, and selfless, always ready to serve others before herself. Ines, reserved yet wise, offering quiet guidance through calm understanding. Luncia, soft-spoken but deeply caring, with a heart that embraced everyone. Dominga, strong-willed and graceful, standing firm with love and dignity. Jenny, joyful and warm, the heart of laughter in the family. Richard, calm, humble, and observant, though quiet by nature, his silence spoke volumes. His loyalty was unwavering, and his actions often showed more love than words ever could. And Junjun, the youngest, lively and full of energy, always bringing light to every room. From the eldest to the youngest, each heart held a special love for him, bound not just by blood, but by memories that time can never erase. Sa una, limutan niya, dula mi sa una sa budi man daw sa pambalay. Ito nga ginalan ni mama kay sige mamikaway. Kung kalimtan ang iyang makagi. Dula mi basketball, banoban mi. Pasabot pa namin sa mga silingan namin, manguan mi, panghandaw, manguan ka ng pangatag. Kapag bumanana, ito, magsulukso sa mga kuan, magsulukso sa kaugan. Pati ng napawa, pag uli na mo, maglamaan na mo, kisay mo una na mo, o pakita kang papa, kay bakos mo nila yung pag-abot. Bakusan mo nila yung papa, pag naagmit. Saan, maabot ng San Vicente, manguha ng bayabas. Magsabot kami sa musilingan sa unang grian. May bayabas. Nagatiman po may musilingan. Tagalog ta. Tagalog po may. Ito punuan sa bayabas. Ito magkumpanya tayo may. Dagat tayo may mga kawalan ng musilingan. Bitaw na kabubuan. Ang pamaang pabitaw ni. Ano itaon siya. Uwi na tayo. Asa lang ang paakan. Sige na kayo sa mga Tagalog. Sa panahon ng alumni, kaming doon na magsabot-sabot ng duha. Ang mga pinjuming alumni. Katong last year, siya champion kay kating hubugan niya, ulan-ulan ng puto. Doon kami nakauli, doon kami nakagawas. Ako doon yung gibantayan, kaya tulog naman sa bangko sa lamisa. Akong gibantayan kay na pagbinta sa bato sa bracelet nga kuan niya silver kay basig gilabtan ya ako yung gibantayan usa jud sa ning kuan ya ako na tong gipukaw kay kadlaw naman ya akong gipukaw kay aron mauli na siya limot ng kupol sa unang may pasiya ay ako yung nagbantayan niya sa iyahan ibutang na ako niya sa daplin tabisay tao ning sipon ani kay magkiat po lagi ko sa ko na si mama na asa ni imong manghod ako nabiyaan dito niya si papa po sigihan po niya kuan ang manghod nimo sa asa si Dodo sa may pamilya dudog wala na kalimutan ko ang kuan ng kaagi ng sauna pag may patani at ako nagbantay talaga yung dalawa ni Junjun ng Dudong. Well, nagdula ni si Dudong o kanang tukog nga iyang gikuanan og plastic nga iyang gilabyog-labyog sa iyahang kamot dito natugpa dinhi sa
baba ni Junjun mo na kanang uwat karon sa baba ni Junjun mahinumdum jud ko ana mo nang nga moment sa mo sa gagmay pa nga di gyud nako makalimtan. Sa pagdako ang Dudong wala gid ni ani nagkauban kay ako layo man ko sa ilaha. Nagtubo kung layo ay sila diri sila sa kauban sa akong ginikanan diri sa diri Banay. So ako nagtubo ko dito sa Bohol bigas akong pagkatao hangtod ko dito ko nag-eskwela hangtod ko nag-high school. So magkakita lang niyo magkatapos ni managsuon every summer lang kay nagabakasyon ko diri. So wala niyo ko kasubaybay sa iyang pagdako kung unsa ang iyang kinaiya pero sa pag nagkauban namin naman ako eskwela high school tapos nagdiri ko nag-college so nagkauban namin ang mga happy memories na mo sa akong igsuon wala gini siya diyan ako nakita nga kung ano siya nga klaseng pagkabata no buukan o kanang matinahuron nagtubo ni siya nga kanang dili mo sukol sa ginikanan dili sa mo sukol na mga igsuon so kami nga pero buyag lang sa among pamilya dili man ni palaaway no wala kami nagdinom tanay wala nang binungulay so bisan man sa among kapobrehon happy me labi na kung adun magkatapok mi labi na Pasko mga birthday mga anniversaries so kanang bisan o muna no bisan bisan unsa bisan ang among panagtapukan kanang kuan lang mga paghanda no kanang ordinary lang nga adunay kung saya amo ang mahimo among panagtapukan bahala gamay basta kami tanan mag-angay adunay kahiusahan mamana importante no manang siya akong makuan sa iyang pagkatao joker no mana na binuangan sa mga pagumangkon imo na lang siya tipo bakti kator ang iyang kinaiya aswang kator bata man matanon tubang tiyo kwan kay siya go with the flow siya kanang usa na sabay siya sa kuan wala siya ingon nga na siya sariling mundo kundi kun unsa ang among nga magkatapok mi mao na siya kanang siya may mahatag og kabibo no sila duha sa akong sa akong mangkod nga lalaki no kami tanan no siya may mo hatag og kanang kabibo so mga pagumangkon mo sa ila kuan sabay gyud na siya so sa ako nakita siya usa ka malipayon nga pagkabata no makita mo walay problema pero deep inside no pa man siya klase nga pagkabata but secretive so wala gyud may ingon nga kanang naami memories nga kanang bikas sa pagtubo no sa ikaingon ko na kay tungod layo magtubo ko nga layo sa ilahan no layo ko sa grupo sa ako mga igsoon na ginikanan dito man ko nagtubo sa ako nga pukan sa Bohol so hantod ko nag high school so college rin may nagkauban mao na sa iyang pag-eskwela kahuman naman po ko nakatrabaho naman po ko gamay no abag-abag po ko pag ginagmay allowance o yung anak lang na among panag-uban ni Dudong no dili din siya yung supakiro pagkatao mapinanggaon siya klaseng pagkatao. As he stepped into adulthood, Richard's life blossomed even more when he met Michelle, the woman who would become his life partner. Together, they built a home full of love, anchored in faith and shared dreams. Their children, Charles, Ian, and Rochelle, became his greatest treasures. He found joy not in grand things, but in their laughter, their growth, and their dreams.
His love as a father was steadfast, his presence constant. Sa nagkaila mi ni Dudong, cellphone ra gyud through text. Ya mi text me pila ka bulan. Hantod nagkita mi sa personal. Excited pud ko nga magkita mi. Ya. Na ako Davao nagtrabaho sa una, nya siya sa Katiit. Text lang ni year 2002. Ya. Uli ko sa mga excited ko kay naapod siya Tagum. Sa Tagum mi nagkita, nagsabay na lang pud mi sakay saban pero dili pa mi text lang mi ato. Then pag kakita siya sa kuha sa personal, wa na gyud siya ni biya, nagsige na gyud sunod-sunod sa kuha. Sige nag-adtog Davao. Hantod kay ingon anak ko sa iya ha og interesado ka sa kuha. Magminyo ta, dala ako sa inyong haog. Kulitaw ba ka? Ritso ta minyo, dili na wala na dugay-dugay pang relasyon kay murag hapon. Pila na kalalaki ang nibiya sa ako, laki gyud magbiya sa kuha, masakitan lagi hapon ko. Moto nagminyo mi, kasal. Nami tulo ka anak. Sa among pagminyo, mo na ginayahan trabaho, lagyo permi. Pila ka bulan, di ka uli. Ako lagi ako nagmatuto sa among tulo ka anak, permi, hands-on ko permi sa mga bata. Nya, pasalamat na unta ko nga nabalhin siya sa iyang trabaho nga weekend na siya nagauli, malipayo na mi nga nag-uban sa among mga anak. Nya, akong kakuan sa iya nga nag-uban mi sulod sa 22 ka tuig nga wala gyud mi nga nag-away nga kuan sa kanang mga bakbak gyud nga sapa kay nga mag-away lang mi sa cellphone through text. Nagbaga-baga na ang mga text bisag naara mi sa isa ka balay, cellphone lang, text lang, chat mi, nag-away. Wala gyud madungog nga mga istorya na dili na sa among paglalis. Pag human, di na siya mo reply sa text nga naglalis mi, wala na po meeting ganay. Pagka-ugma, okay na mi, maayo na ang relasyon. And then, ang akong kakuan sa iya, uli siya, na ako'y paabutot panahon Burmese, uli siya. Niya, panahon Sabado, labami, niya, magluto siya, hands-on na siya sa kusina, o makaulit na siya na magaluto, flat coffee, sa ako pang manawag na lang siya mga lihog din siya sa balay. Ikan sila sa yung trabaho, makauli siya naghalos na panahon na Domingo, among panag-uban sa Sabado Domingo, isulit yun niya, mag-uban niya. Anak agit ni Permi na uban-uban ko sa asap at ito maglaag sa isa kasi mana kaduharan na siya kaadlaw diri sa among uban ni yung panahon Domingo nakuingon tara misis si Rita kay bindan mi niya og konsumo sulod sa isa kasi mana ay pagkalunis wala ka andin dayon siya halok sa ako wala ka na kumisis, anak ko, ina, amping, yan. Binlanbing niya allowance, sulod sa isa kasimana, na nasa imong uluhan ang kwarta, allowance ninyo. Sana ako ang kamingawan sa ilahan. Pag-ulit niya, pagtanaw niya sa akong cellphone, nagkarambulan, mayroon siya, naunsa naman yung mga cellphone. Huwag naman po din ako, plaster. Wala ko kadungog anak niya nga reklamo siya kung sa akong hangyo ako'y sugo tuman ningkamot siya para sa amo. Throughout his life, Richard touched many not with grandeur, but with simplicity, kindness, and humility. He gave without expecting, loved without asking for recognition, and endured with quiet courage.
time na nakabalo nana ko sa opisina ato. Tag sige pa gani mig yaga-yaga sa office nya pas-pas na mong trabaho kay daghan mga supply na ngabot. Naay nanawag nga information sa among department. Nangita ko yawan ko kinsay nangita atong ning gawas sa ospital. Tan-aw na ako sa layo pa si Sir Don. Sulami kayo kung katawa nga nagtanaw sa iya sa kahituyo niya para nangita ko pero si Sir Dong nga nagtanaw ko gid nagkatawa nagminhoy yang na pero isa kung huna-huna nga mauna nya ana iya pa gani ginabula-bula nga nadi ka diri nagtrabaho kubalo siguro kung agi-agi din hina di ka diri oo sir diri ara ko nagtrabaho nya dugay-dugay na po ko nya di po siya mo istorya gusto niya istorya siya atos layo nga way nakadungog so atingala ko unsa iyang tuyo ano adto pa man sa layo nya dugay kay siya naka isulti unsa relax lang ka chill ha na ay problema uto pag ingon na ay problema na siya ko kay basig si Dudong na anak pwede akong sala sa kumpanya. So, nisuntok din sa akong huna-huna. Pag-ingon niya si Dudong, ano di ay si Dudong, sir? Anak ko. Wala na. Di atake. Ano siya? Ha? Asa man siya karon ng hospital? Ano pa siya ko dayon sa iya? Kay basig. Kuan lang, kanang okay lang siya. Wala na. Patay na. Tumulog na hugno gyud akong asa ba ko kasabot nakabalo ko nga wala na siya iluom ako sa akin pero di pakain kung iyang kong i-comfort relax lang kung saan man ako na ano man yun na nahita po na tinamoy damay mo dito sa hospital tingahan na lang ko na kung kaubanan sa trabaho nga naghilak niya wala pa pag may gibiyaan ato ni Sir Dong nagauban na yun siya, nag-monitor sa amon antong naghapon yun siya gustambay diri aon sa amon desisyon muapos babami dito sa Zamboanga willing ang kumpanya nga mapuan sa amon mudala dito sa Zamboanga wao na mo siya ang sa ako kung kumpanya samot na po yun siya kadugay ato pa may alayo pa ayo pagkulat na lang sa iya diri aron dali siya maabot naamon po siya mga kauban niya nag-asikaso sa iya bisa naman lang sa katapusan mag-akos na ko siya may hikap wala kaya pag-abot niya diri naanam siya sa lungon o di naman naman siya mag-akos magunitan man lang Antod karon mental doctor jud ko. Kabalo sa kuwato. Wala pa ko sa muna kasab. Lamino na ako. At trabaho lang yapon siya. Kung makakita ko siya picture. Ay, wala na di siya. Man ako masarap sa kanya. Pag wala, dili ko kakita. Ako na wala. Alang yapon, nagtrabaho sa layo.
wala ko'y paabuton. Ang panahon Bernice na ay mo maulit sila. Hindi ko makalimutan ni nga maayo jud kaayo ni Dudong sa akong mga problema mo sulti ko sa iyaha niya kanang usay nga kaning unsay kanang iyang kuan akong ginabadtong sa makainom niya si mama iyaha pong palangga kayo kami tanan iyang ning palangga di lang jud ako malimtan Dudong kay bisag unsay among problema tabang siya sakit kayo nga nawala ko Dudong wala ko mag tuuno nga makuha siya nga may pa siya lawas pagikan kada ko ato na siya pagnigikan niya mabulunis dong wala ko siya asa na po ka maasay ato ko sa kuantay asa ko sa kompostila hindi pa ko nga ulit diya, abot na po siya pagkagamis. Hindi pa ko nga abot siya. Misa ulan. Taon mo ulit lang dyan siya kaya ano niya makita iyang pamilya. Sakit kayo sa mga abang nga. Nawala siya. Hindi magtamo. Hindi may pa po maandam nga. Makuan siya sa mawala siya sa mga. Dong, ang imong kamaayo dito na mo malimtan. Ang tudong. Ikaayo dong, nawala ka sa buhay. Ito na akong malimta, nang imong makaayo sa mga tanan. Kung sila nga kung sa imong mga mabamanggo, di mo itong ihatag. Ikaayo dong. Ikaayo dong. Gani ko kumagtuong umunana ka. Pag-abot niya, sa wala pala sa pagkahibalon ako nga. Kuan, dito po na papapayang pataylawa sa Sambuanga. Nasyak yung kuno, kaya akong manghod. Ingon man siya nga, asang tao diri. Ingon ko nga, kung saman, wala ko ni nilang ituganan, ingon si Iki nga, relax lang day ha. Kung sa man, anak niya ko andang tuntuto, pati na akong diabaw, di ko kadawat ba nga may nakapawa siya, bata pa kaayo. Napayang mga anak niya, kuanon unta natin manunod. Usaon man, buot man sa Ginoo. Tawato nato. Dong. Ayan lang, taon ni Pasagdi doon. Isang tuwan nakasalay kalimutan. Magpabilin ang among dumana sa imong kaayo. Sa among tatong tibok pamilya, imong yatag. Mura doon na ang akong dili malimtan sa imuha. Ang imong kagahang kaayo. Ihatag sa mua. Kaayo doon, boy. Sakit kayo dong. Wala may magdawon nga. Sina ito nga gayon. Wala na dahil siya. Sakit lang dyan sa amo. Kay sa panahon nga pagkaitabo niya. So wala kami nga maigsuon yung pamilya, wala dyan isa na mo nga nakatabang man lang sa iya. Nanawag man lang siya yung kauban nga, patabang. Sakit yung manaon ba nga, nanawag ng tabang na wala. Isa sa mo, wala dyan nakatabang sa iya. Kalit yun ang iyang paghawala, sakit kaya sa mo. Tanda nga edad niya sa sayo pa. Nawala siya sa sumingaw. Wala pa yung maistorya sa iya.
mga dilim maayo. Ika di siya maayo man yun na. Pati sa iyang mga kaubanan sa trabaho. Although siya ang mga taas-taas, pero wala dyan na siya yung mga nagpakabong sa uban sa iyang mga kauban. So yung ikuan, pantay na dyan as a co-worker dyan niya. May pati gani katong iyang sekretary, isulti itong iyang kauban, yung gani siya nga. Si Kuan ba, si Sir Dodong, ako sekretary ko, pero wala dyan ko kadungog. Bigo na siya nga, timplahin kong kape, or ana-ana, mga kanang personal niya nga mga lihokon, magpasugo. Pero wala dyan ko kadungog sa iya nga manugo. Siya rin dyan na mulihok. Kung nagsakit pa sila, kamigo sila nga buutan din siya. Buutan dyan ako manong. Kasi wala dyan ko nagkuhan ba. Kadang musuko na siya sa kuha, magaw-yaw. Wala, kalma na dyan na siya. Yung mga istorya na mo, puro naman yun po yung kabuang, basta magtapok ni, puro na yun namin yan, kaya ka manang sakit yun. Sakit ang kuhan. Nawala na siya. Open ko sa among family group chat. So nakita na ko dito ang mga message nila. Ang nauna nakita na ko dito ang message sa iyang anak, ni CD, na wala na si Papa. So ang nasa akong nauna, unsang klaseng pagkawala. Nga, ang nasa akong mind, unsang man klaseng pagkawala, nasaag ba, gikidnap ba. Kay before, inahitabo, nagpasa mo siya o picture, then nakaposing siya sa katong sa Marawi nga katong building nga igirahan. So sunog nga mga building ang nakita sa mo picture kung kakamaot ba na imong ipusingan diya siya hehehe siya kuan man gud nila kanang mao ni ang area sa Marawi nga katong nagira nakalabay lang niya kuan daw siya kanang ipusing lang sa daw siya. So matong sa akong mind ko pinakong gikidnap ba o sa klaseng pagkawala mo to akong tawagan si CD nga o sa klaseng pagkawala doon siya nga wala na si Papa hindi atake. So siyempre nasyak ka nga sa iyang pagikan ay pa maglawas nga nakabalita lang ka na ingon ana nga layo pag siya kaayo dito pag nitapos sa Sambuanga. So, motong nga niuli ko din sa balay. Pag-abot na po, nagkadaihan na kumaisuon. Si Michelle, yung mga anak, mga pag-umangkon, nagkadaihan na, naghinilakay na. So, sakit. Sakit. Lisod dawaton. Pero, wala tayo mahinuman. Okay. Na may labaw. May labaw pa sa ato na dili ta pwede nga mulikta sa iya, dili ta pwede nga magbuot sa iyahan kabubuton. Gigikan siya nga maiglawas o niulit siya nga kasulod na siya lungo. Nakagigikan siya, naka-insert pa pag-uli. Nakalunguslim na. Lulisag kayo dawato. Isip kinikanan. Isip magulang. Yan yung pamilya, wala naman may kinikanan. So ako as magulang, mo barog as ginikanan, mo barog as magulang ay isuon. Liso dawato. Labi na sa tipo kong pamilya doon kay buutan siya pagkabata. Bata paunta, no? Bata paunta kung kita'y pabuto. 45 anyos pa. So, ang kinabuhi nato, no? Dili pa makabuot. Tama ang mga ana-ana sulat sa Biblia. Na kinahanglan mangandam ta sa kanunay tungod kay ang kamatayon moabot sa masaw sa kakawatan na dili kita masayon kung ano sa moabot. Ang takna tungod kay labaw nasayo sa tanan ang latong labaw makagagahom. Pagbukas na ako sa cellphone, napasa ko yung mga pages sa mga pamangkin ko, yung mga kuwan. Kahit ako dito,
Bali na akong iyak sa manggang, sa minita po ni Dudo. Yung si Diglis na wala na si Pio. At na, kay Paul na ako. Parang sakit sa akong dugan. Dagan kayo, salamat sa inyo pagkamaayo doon. Kahirap pa ako sa inyo, 2,000 pandagdag pa-check up sa mata ko. Wala akong masabi sa inyo, paano salamat talaga sa lahat na yung pagkamaayo sa akong pagkapatid. Wala akong masabi sa iyo. Ito ko sa Tagbilaran atong time, nag-attend ko orientation on nga nahintawag si Yinging, hintawag nga wala na akong gitubag, number naman, wala naka-phone box ang cellphone. While nag-orientation, akong gibasa na ko ang message ni Yinging, tubaga ka emergency. Kung kuyawan ko, matong gitubag. Siya man, nakabalo na baka sa balita, kung unsa man, wala na daw si Tio. Wako, speechless ko itong nga time, nagkuot akong dughan. Nagkuot akong dughan, naghilak ko, ang si sir nga nag-orienta mo, natingala, nahunong among orientation nung time siya, unsa ni tabo, wala na daw akong manghod, di ko katuo, kay bata pa siya, dili pa unta angay. Unya, nakaingon ko sa galingon nga, sa kabuutan sa akong manghod, siguro hindi ko, pag sayo sa Ginoo. Mauna nga, kuan. Ako masulti sa iya, buutan jud nga pagkaison ni si Dudong. Di jud ni ingon sa anang uban bitaw nga kuan, maminaw siya amon sa mga kuan ako kanang si advice niya, magpa-advise sa nako mingan sa salamat kaayo ding ana luwag akong dughan. There were no long goodbyes, only the echoes of memories, the stillness of sudden loss, and the weight of a love that would not have to carry on in spirit. Richard's passing left an emptiness no words could ever fill, but also a legacy that death could never erase. I love you, Brad. Wala na ko na yung maistorya. I love you. In every life he touched, in every child he raised, in every quiet moment he shared, he lived on. His name will be whispered in prayers, his stories told around tables, his memory kept alive in the way his family loves and gives just like he did. Dong, wala na kay mabati nga kasakit. Mga problema, stress, kakapoy, gisagubang nimo ang kainit ulan sa matag adlaw, paingon sa trabaho, mga pagpaningkamot nga mahatagan ug maayong kaugmaon ang imong mga anak. Kilatas mo ang kangit-ngit sa kagabhion. Gisagubang ang katugnaw sa panahon nga gikasugat nimo ang makusog nga ulan sa kagabhion. Aron lamang makauli ka sa imong pamilya. Usa ka kabuutan nga bana. Responsable nga amahan. May gugmaon nga igsuon. Mapinanggaon nga uyuan. Ug sungugan nga apuhan. Wala ko'y ikatandi sa imong pagkamahigugmaon ug buutan nga igsuon. Matag Biyernes inigabot nimo, makita nako ang kakapoy nga imong gibati. Kumuton akong kasing-kasing, labi na nga basa ka tungod sa sugatan nga makusog nga ulan. Inigabot nimo, mulihok, padyud ka unsa ang kulang sa imong pamilya. Akong giingnan kaniadto ang imong anak si Ayan. Kapalanggaa inyong amahan, dili na mo makakita og amahan, sama niya kabuutan. Dong, daghang salamat sa tanan. Ikaw tinuod nga higala sa tanan. We miss you, we love you. Rest in peace.